Sinira ng bigla ang pag-atake ni Flower Rain ang ideya ng Mobses at Charlie na akayin ang iba pang mga katulong. Nilok muli sila ng Water Dragon Special Task Force at pinalibutan sila ng mga miyembro ng Second Dragon Group. Naawa si Yongye kay Flower Rain. Ning-er, tumayo ka lang sa likod ko. I'll protect you. Tinitigan ni Flower Rain si Yongye na walang pasensya. Sa tingin mo ba kailangan ko ng proteksyon mo? Hehe, although makapangyarihan ang mga hidden weapons mo, babae ka pa rin. Hindi tao tong mga to. Nag-aalala ako na baka may mangyari sa'yo, paliwanag ni Yongye. Walang magawa si Flower Rain laban sa kanya, kaya hindi niya ito pinansin. Ang labanan ni Archimond at Gabriel ay nasa landas. Pare-pareho silang pinagtagpo. Gayunpaman, kung pagmamasdan ng mabuti, mayroon pa ring natitirang lakas si Gabriel. Si Archimond naman ay nahihirapan at hindi na makatagal. Pinamunuan ni Mobses at Charlie ang natitirang 8 tagapaglingkod ng Bloodbraid at nagtipon. Lalong naging mapanganib ang sitwasyon. Maaari nilang isipin na dahil pinuntirya sila ng Flower Rain ng mga pilak na sandata, ang mga baril ng Water Dragon Special Task Force ay malamang na mapupuno rin ng mga pilak na bala. Ito ay walang alinlangan na isang sandata na magdudulot ng malaking pinsala sa Bloodbraid. Kung ito ay sa isang normal na araw, ang natural na nakakatakot na bilis ng Bloodbraid ay epektibong makakaiwas sa mga pag-ataking ito. Gayunpaman, sa ilalim ng pag-iilaw ng Mask Cross ng Vatican, ang bentahe ng kakayahan ng Bloodbraid sa gabi ay ganap na nasira. Nakahadlang pa ito sa kanilang performance. Nang malapit ng magsanib puwersa sina Thomas at Arthur sa mga miyembro ng Dragon Group para salakayin sila. Biglang dumating ang kaakit-akit na tawa ng isang babae mula sa madilim na kagubatan sa kanluran. Halos lahat ay tumigil sa paggalaw. Pagkatapos ng lahat, ang isang tao na lumitaw sa ganoong sitwasyon ay hindi magiging karaniwan. Kumunot ang noo ni Flower Rain. Naalala niya ang halakhak na ito. Ang babae ang nagtangkang bumili ng Holy Grail sa auction ngunit nag-ambala siya. Gaya ng inaasahan, si Lilith, na nagpalit ng itim na suit at puting sando, ay mukhang bayani ngunit kaakit-akit at maliwanag pa rin. Ang isa pang gwapong lalaki na may kaparehong blonde na buhok ay lumabas ng kagubatan kasama ang 13 puting lalaking nakasuot ng itim na suit na may manhid na ekspresyon. Nang makita ang hitsura ni Lilith, sinipsip ni Charlie ang kanyang mapupulang labi. Ilang sinag ng masamang liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Lilith, dumating ka sa tamang oras. Mapaglarong ngumiti si Lilith, sinulyapan ang lahat ng naroroon, at sinabi sa kaakit-akit na boses, "Pinsan Charlie, kumusta ang iyong kamay?" Natatawang sabi ni Charlie, "Salamat sa iyo, hindi pa lumalago ang kamay ko dahil sa butcher knife mo. My lovely cousin Lilith, you really love me a lot." Sok. Dear cousin Charlie, nasabi ko na hindi ako interesadong gumawa ng ganoong bagay sa pagitan ng malalapit na kamag-anak. At saka, sumama ka sa Savath habang kami ng mga magulang ko ay loyal na miyembro ng Kamarilya. Siyempre, ako lalabanan mo ako kung pipilitin mo ako, nakangiting sabi ni Lilith, na tila humihingi ng paumanhin. Tigilan mo na ang pakikipag-usap sa babaeng ito, Charlie. Hindi mo pa ba sapat na napahiya ang sarili mo? Lilith, Zobo, kahit na ang iyong Kamarilya ay naniniwala sa iba't ibang doktrina mula sa amin, lahat kami ay mula sa blood race. Hindi mo naman gugustuhing suntukin kami kapag down kami, di ba? Naningkit ang mga mata ni Mobses habang nagtatanong. Tawa ng tawa ang binata na tinawag na Zobo at sinabing, "Iginagalang na Elder Mobses, syempre hindi namin tutulungan ang Vatican at Yellow Flame Iron Brigade na labanan ka, ngunit tiyak na babawiin namin ang Holy Grail." Ikaw, galit na galit si Mobses. Galit na sabi ni Yongye na kanina pa naiinip, tumigil ka na sa pagiging mayabang. Sa tingin mo matatakot kami sa iyo dahil lang may 12 paniki ka. Ito si Huasia, kami, ang Yellow Flame Iron Brigade, ang magdedesisyon kung mananatili ka o aalis. Ang ngiti sa mukha ni Lilith ay unti-unting nawala at napalitan ng isang uri ng mayabang na lamig. Little fella,
Kahit na hindi ko talaga gusto ang mga taong iyon mula sa Savath, mas napupuot ako sa mga taong minamaliit ang awtoridad ng Blood Race. Maging si Legion Leader Gabriel ay walang sinabi, sino ka sa tingin mo? Kung gusto mong lumaban, bilasan mo, biglang nagsalita si Gabriel at maikling sabi. Sinamantala ni Archimonde ang pagkakataong ito para makahinga at umatras sa tabi ni Lilith at ng iba pa. Sa seryosong ekspresyon, sinabi niya, sabihin mo sa akin ang iyong kahilingan. Tulad ng inaasahan, si Uncle Archimonde ang pinakamatino. Masayang tumawa si Lilith. Napakasimple. Mag-blood oath. Pagkatapos ka naming tulungang makatakas, iabot mo sa amin ang Holy Grail, Camarilla. Ito ay pangangikil. Pangangikil ito. Lilith. Karapat-dapat ka ba sa marangal na bloodline ng iyong ninuno, ang Witch of the Night, sa iyong kasuklam-suklam na pag-uugali? That's my business. At saka, kami, ang Witch of the Night, ay pinakagustong maging makasalanan at mabisyo. Elder Mobses, malamig na sabi ni Lilith. Masyadong madilim din ang ekspresyon ni Archimonde. Gayunpaman, pagkatapos na matitigan ng matagal ang makatarungan at walang bahid na mukha ni Lilith, tumanggaw siya at sinabing, sumasang-ayon ako. Mas mabuting mahulog ang Holy Grail sa iyong mga kamay kaysa sa Vatican. Archimonde. Gumagawa ka ng desisyon sa iyong sarili. Sigaw ng mga Mobses. Gusto mo bang mamatay tayong lahat at hayaang mahulog ang Holy Grail sa mga kamay ng mga langaw na iyon? Tanong ni Archimonde. Pinigilan ni Charlie si Mobses at sinabing, tama si Archimonde. Kahit papaano. Kung magkapit-bisig tayo ngayong gabi at aalisin ang mga Alapiers na ito ng Vatican at ang grupo ng mahahalagang kasamahan mula sa Yellow Flame Iron Brigade. Ito ay isang bagay na makapaglalabas ng ating galit. Ngumuso si Mobses, ngunit hindi na tumutol. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Archimonde. Inabot niya ang kanyang kamay at gumuhit ng isang kulay dugong ron sa hangin. Bumantong hininga siya at sinabing, tapos na ang panunumpa sa dugo. Lilith, gawin mo. Stop dreaming. Since you guys want to die together, come at me. Ngumisi si Yongye at winagaway ang kanyang kamay. Water Dragon Team 1, hayaang matikman nitong mga mabahong paniki ang mga pilak na bala na ipinagdasal. Agad na itinaas ng isang hanay ng mga sundalo ng espesyal na puwersa mula sa Water Dragon Team ang kanilang mga baril at hinayla ang gatilyo. Umalis. Sa ilalim ng utos ni Archimonde, ang lahat ng lahi ng dugo sa pinangyarihan ay nag-flash out sa kanilang orihinal na posisyon sa bilis na mahirap hulihin. Gayunpaman, dahil masyadong concentrated ang submachine gun, mayroon pa ring higit sa 10 mga katulong na lahi ng dugo na napasok ng mga pilak na bala. Nagsimula silang masunog sa lugar. Gayunpaman, 1 dosenang lingkod lamang ang naalis. Nang muling naghahanap ng target ang Water Dragon Troop, si Lilith, na lumipat sa likuran nila sa ilang sandali, ay biglang naglabas ng scimitar na umaagos sa liwanag ng buwan. Ang scimitar ay tila transparent, at ito ay may mga bilog ng ripples dito. Ito ay lubhang kaakit-akit. Gayunpaman, ang nakamamatay na aura at ang mabigat na aura ng kamatayan ay sumambulat sa lahat ng direksyon sa isang iglap. Kasunod nito, maririnig ang malamulto na pag-ungol at pag-ungol ng lobo. Para bang hindi mabilang na mga multo ang nagsimulang magkalat sa lahat ng direksyon ng kagubatan. Umalis ka dali, sigaw ni Paladin Thomas. Ngunit hindi siya nakarating sa oras. Bagamat ang Water Dragon Team ay elite ng mga elite, hindi sila eksperto tulad ng Dragon Team o Group of 8. Karamihan sa kanila ay umasa sa kanilang sariling kagamitan. Sa ganoong mga pangyayari, hindi sila makaiwas sa oras. Isang kumikislap na hubog na talam ang bumagsak at naputol ang daloy ng hangin. Bago pa maintindihan ng 12 ng mga sundalo ng Water Dragon Special Forces kung ano ang nangyayari, ang kanilang mga ulo ay ganap na nahiwalay sa kanilang mga leeg. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ang mga pulang sinulid ay tila naakit ng napakalaking puwersa at lahat ay hinayla sa kurbadong talom sa kamay ni Lilith. Ang talom ay sumisipsip ng dugo at nagbuga ng isang nakakabighaning pulang kinang, na mukhang mas mabangis at nakakatakot.
Agad na inilabas ng 20 paladin ang kanilang mga Night Sword at tumayo sa harapan nila. Isang malakas na banal na aura ang dumaan sa lugar saglit bago iwaksi ang mga masasamang multo. Ang talon sa kamay ni Lilith ay isa sa 13 magic na sandata ng mga lahi ng dugo, ang Butcher's Blade. Sa sandaling ito ay ipinanganak, ito ay sumisipsip ng 5 milyong multo. Ito ay isang nakakatakot na sandata na ginamit upang pumatay ng dugo ay nag-anak ng mga bilanggo. Selyo ang kakayahan sa pagbawi sa sarili ng mga lahi ng dugo. Laban sa ibang lahi, maaari rin itong sumipsip ng dugo at kaluluwa para palakasin ang sarili sa labanan. Seryosong ekspresyon ang paliwanag ni Thomas, "Everyone, don't let your guard down. Kung hindi ka mag-iingat, mapapahamak ka." Sa wakas ay napagtanto ni Yongye at ng iba pa kung gaano kaseryoso ang misyon. Laking gulat nila kaya napatigil sila sa pagsulong. Para naman kay Lilith, hinawakan niya ang Butcher's Blade at tumayo sa harap ng isang pares ng paladins. Para siyang bulaklak at ang talam niya ay parang demonyo. Ngumiti siya ng matamis. Kung nakakatakot siya, huwag mong hayaang hawakan kanya. Mukhang nakapagdesisyon na si Flower Rain. Sinabi niya sa iba, "Ipaubaya mo sa akin si Lilith. Mabilis ako at kaya kong umatake mula sa malayo. Haharapin ko siya. Ipaubaya ko sa iyo ang iba." Malakas na sinabi ni Yongye, "Paano mo magagawa iyon? Ning-er, hindi mo kaya. Tapos haharapin mo siya?" Tanong ni Flower Rain. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Yongye. Lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng misteryosong hubog na talam ni Lilith. Agad siyang napakunot noo at mariing sinabi, "Sige. Mag-ingat ka." Hindi siya pinansin ni Flower Rain at humakbang pasulong. Puno na ng silver needles ang mga kamay niya habang matalim na nakatitig kay Lilith na nasa harapan niya. Kasabay nito, nagsimula ang labanan. Pinangunahan ni Yongye ang mga miyembro ng Second Dragon Group habang si Gabriel naman ang nanguna sa lahat ng puwersa ng Vatican. Nakipaglaban sila sa Blood Bridge sa pangunguna nina Archimond at Zobo. Tuloy-tuloy na kumikislap sa kagubatan ang kulay dugo na liwanag at puting gatas na banal na liwanag. Ang mababang antas ng Blood Clan Servants at Holy Knights ay mabilis na napawi sa matinding labanan. "Hehe, gusto kitang kalabanan sa auction house kanina lang. Alam mo bang galit ako sa mga magagandang babae? Mas lalo akong napupuot sa magagandang babae." Napatingin si Lilith kay Flower Rain na naglalakad palapit sa kanya at sinabing may nakakaakit ng ngiti. "Nakakalungkot naman. Ako yung tipong pinakaayaw mo," malamig na sabi ni Flower Rain. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Lilith. "Dahil alam mo, dapat mong malaman na kailangan mong mamatay." Nang matapos siyang magsalita, nagsimulang lumabo ang figure ni Lilith mula sa kinatatayuan niya. Sa sandaling muli siyang nagpakita, isang talampakan na ang layo niya sa Blossom Rain. Ang Butcher's Knife ay gumuhit sa parang liwanag ng buwan na mga alon at hihiwain na sana ang mukha ni Blossom Rain. Biglang dumulas ang katawan ni Flower Rain sa hindi kapani-paniwalang anggulo. Pagkatapos niyang umiwas sa halos patag na posisyon, umangat ang katawan niya sa hangin kasama ang isang matayog na puno sa malapit. Pagkatapos, nahulog ang malamig na pilak na karayom mula sa kanyang mga kamay. Masyadong mabagal. Casual na iwinagayway ni Lilith ang Butcher Knife sa kanyang kamay at lahat ng pilak na karayom ay naharang ng liwanag ng kutsilyo. Nang hindi na hinintay na bumagsak ang Flower Rain, tumalon si Lilith at hinampas muli ang dibdib ni Flower Rain gamit ang liwanag ng kutsilyo. Napangiti ang gilid ng bibig ni Flower Rain. Biglang, habang siya ay nahuhulog, isang lantang dahon ang nangyari sa ilalim ng kanyang mga paa. Bahagyang tumapak ang mga daliri ni Flower Rain sa dahon. Para siyang nanghiram ng malaking puwersa. Ang kanyang katawan ay biglang naglabas ng lakas at bumaril patungo sa lupa sa mabilis na bilis. Bakas sa mukha ni Lilith ang takot. Hindi niya inaasahan na mapapabilis ng Flower Rain ang kanyang pagbagsak sa pamamagitan ng pagtapak sa dahon sa ere. "Ikaw ang masyadong mabagal," sa sandaling matapos magsalita si Flower Rain. Ang kanyang kabilang kamay ay nagpaputok na ng 27 torrential pear blossom needles patungo sa ibabang bahagi ng katawan ni Lilith.
Nasa himpapawid si Lilith habang nasa ibabaw niya ang kutsilyo. Gusto niya itong harangan, ngunit huli na ang lahat. Nanlaki ang mata niya sa takot. Nang makitang malapit nang matapos ang maikli ngunit kapanapanabot na labanan, isang lamig ang biglang bumulwak mula sa ilalim ng puso ni Flower Rain. O hindi. Sa sandaling nag-react si Flower Rain, agad siyang tumalikod. Nakita niya si Lilith, na may masamang ngiti sa kanyang mukha at ang kanyang magandang mukha ay naging mabangis. Hindi niya alam kung kailan, pero sumulpot na siya sa likod niya at iwinagayway ang butcher knife sa kamay niya na naglalabas ng madugong liwanag. Sa kalagitnaan ng hangin, ang torrential pear blossom needles ay tumusok sa Lilith, at naging madugong ambon. Blood clone. Parang kidlat ang pangalan ng blood spell ng maalamat na lahi ng dugo sa isip ni Flower Rain. Gayunpaman, huli na. Habang papalapit ang kutsilyo ng butcher, naramdaman ni Flower Rain ang kawalan ng kakayahan sa kanyang puso. Ang pag-ungol ng libu-libong multo ay tumagos sa kanyang mga tainga, ngunit hindi siya natakot. Ang pinakamalaking pakiramdam niya ay panghihinayang. Ganun na lang ba ako mamamatay? Ganun na lang ba magtatapos ang buhay ko? Hindi mabilang na mga imahe ang lumitaw sa kanyang isip. Dahil ipinanganak siya sa isang prestihiyosong pamilya tulad ng pamilya Kai, ang kanyang buhay ay tila nakatadhana na maging pambihira. Nag-aral siya noong bata pa siya. Bago siya nagtapos sa elementarya noong siya ay 11, ipinadala siya sa Yellow Flame Iron Brigade para sa pagsasanay. Pagkatapos, tinuruan siya ng mga master at tiyuhin ng tangsek. Sa kanyang impresyon, maliban sa pag-eensayo ng husto araw at gabi, nag-iisa siya sa isang simple at walang palamuti na kahoy na bahay, nakikinig sa tunog ng malakas na ulan na bumubuhos sa malaking lupain ng Sichuan. Ang gabing iyon kung saan walang ingay at tanging tunog lang ng ulan ang sumasabay sa gabing parang kahapon lang. Unti-unti, hindi niya maintindihan kung bakit siya nabubuhay pa. Malinaw na mayroon siyang tahanan, mga magulang, at mga kamag-anak, ngunit hindi siya maaaring bumalik, hindi makita ang mga ito, at hindi maisip ang tungkol sa kanila. Palagi siyang pinupuri ng organisasyon at ng sekta, ngunit hindi niya naramdaman ang kahit katiting na saya. Sa loob ng mahigit 20 taon, pakiramdam niya ay nakatira siya sa isang nawawalang gubat. Mabubuhay siya, ngunit hindi siya makalabas kahit anong pilit niya. Nang matapos niya ang kanyang pag-apprentice, tinanong niya ang kanyang Panginoon, "Guro, bakit gustong mabuhay ng mga tao?" Naalala niya na matagal na nag-isip ang kanyang amo bago sinabi sa kanya, dahil lahat ng iba ay gustong mabuhay. Oo, ang sagot na iyon ang nagparamdam sa kanya na dapat ganito ang buhay. Sino ang nakakaalam kung bakit siya nabubuhay? Hindi ba siya nabubuhay para sa iba? Ang mga masalimuot na pag-iisip ay dumaan sa kanyang isipan na parang kuryente. Pumikit si Flower Rain, at sumilay ang hindi maipaliwanag na ngiti sa kanyang matikas at malamig na mukha. Gayunpaman, ang sakit na handa niyang tiisin ay hindi dumating gaya ng inaasahan. Agad na naramdaman ni Flower Rain na ang kanyang maislan at sensitibong baywang ay napapaligiran ng nagniningas na braso. Ang kanyang katawan ay tila walang kahirap-hirap na dinadala ng kung sino, para siyang isang bag. Tila naramdaman niya ang biglaang paggalaw, ngunit bago pa makapag-react ang utak niya ay natapos na ito. Anong nangyari? Hoy, kahit iniisip mong hindi ka makakatakas, subukan mo man lang. Bakit ka naghihintay ng patalim? Hindi ka naman pangit, bakit ka nag-aantay ng plastic surgery? Gusto mo bang pumunta sa ospital para sa plastic surgery? Sa ilang, hindi mo na kailangan ng malaking kutsilyo para putulin ang iyong puwit. Itong medyo nakakainis ngunit pamilyar na boses ang nagpabalik kay Flower Rain sa realidad. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay medyo magulo ang liwanag sa kanyang harapan. Sa gitna ng liwanag at dilim, ang figure ng isang lalaki ay nakatayong may pagmamalaki. May sigarilyo siya sa kanyang bibig, at ang kanyang mga butas ng ilong ay tila nagbubuga ng puting usok. Siya ay mukhang isang ruffian, na bumuo ng isang matalim na kaibahan sa mabigat na kapaligiran sa sandaling ito. Siya yon. Mabangis na kumawala mula sa brasong nakayakap sa kanya.
Lumingon si Flower Rain at namangha nang makita si Yang Chen na ipinikit ang kanyang mga mata sa kanya na may walang magawa at nanlulumong ekspresyon. Ikaw. Bakit ka nandito? Medyo namula ang mukha ni Flower Rain. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay na niyakap siya ng isang lalaki at nakipag-ugnayan sa kanya. Sa sandaling ito, ang hitsura ni Yang Chen ay hindi lamang nagulat sa Flower Rain, kundi pati na rin ng mga tao sa paligid ay naramdaman ang pagtibok ng kanilang puso. Ngayon pa lang, naisip na nila na si Flower Rain ay mapuputol na sa kalahati ng butcher knife ni Lilith. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang anino ang biglang tumawid sa eksena, at ang katawan ni Flower Rain ay nailayo sa kanyang orihinal na posisyon. Nang muling mag-freeze ang eksena, nakatayo na ang lalaking ito, nakayakap kay Flower Rain. Kinilala ng mga miyembro ng Yongye at Second Dragon Group si Yang Chen. Pareho silang masaya at napupuot. Masaya sila na nailigtas ni Yang Chen si Flower Rain, pero nandidiri sila na talagang naglakas loob siyang yakapin si Flower Rain. Ang mga tao mula sa simbahan at sa tipan ng kadiliman, sa kabilang banda, ay mukhang natakot. Ang makapagligtas ng isang tao mula sa butcher knife ni Lilith na ganoon, hindi lang ito lakas ng loob. Sa bilis, tiyak na mas malakas siya kaysa kay Lilith. Bagamat hindi maikukumpara ang edad ni Lilith sa mga nakaraang henerasyon ng Bloodbreeds, maaari siyang may rank sa top 10 sa mga Bloodbreed dahil sa kanyang noble bloodline at sa holy weapon. Hindi nagmamadali si Yang Chen na sagutin ang tanong ni Flower Rain. Bigla niyang naramdaman na napatay na ang sigarilyo sa kanyang bibig. Masyadong mabilis pala ang takbo niya ngayon lang. Ang biglaang malamig na hangin ay naging dahilan ng pag-freeze at pagkapatay ng sigarilyo. Iniluwa ni Yang Chen ang kalahating usok na sigarilyo nang walang magawa. Sa tingin mo ba payag ako dito? Malungkot na sinabi ni Yang Chen, kayong mga tao ng Yellow Flame Iron Brigade ay talagang abala. Ang Vatican at ang Dark Parliament ay nag-aaway sa Holy Grail. Iyan ang kanilang internal affairs. Mahigit 10 siglo na silang nakikipaglaban. Bakit nakikialam ka? Sa tingin mo ba ay sasaktan nila ang mga sibilyan ng Huasia? Ang Bloodbreed ay may panuntunang pag-iisa. Ang sandatahang lakas ng Vatican ay nakatago din sa ilalim ng lupa. Anong mga benepisyo ang nakukuha ninyo sa paggawa nito maliban sa paghingi ng gulo? Nawala ang Flower Rain. Ito ay isang utos mula sa mga nakatataas. At saka, hindi ba ang Dark Parliament ang masamang partido? Mukhang hindi nyo talaga naiintindihan ang Bloodbreed. Sasabihin ko sa inyo pagkatapos nito. Bumantong hininga si Yang Chen at sinabing, originally, gusto kong panoorin kayong mag-away sa gilid. Pero malapit na kayong mamatay. Naisip ko ito at nagpas siyang pumunta at iligtas kayo. Natigilan si Flower Rain. Nagpakita siya dahil sa akin. Nakaramdam siya ng kaunting kakaiba, ngunit hindi niya maiwasang magtanong, bakit? Dahil sa akin. Pag-isipan mo. Magkapatid kayo ni Choi Yon. Magkakapatid din si Choi Yon at ang asawa ko. Ate ang tawag ng asawa ko sa'yo. Tinulungan mo ako sa pagnanakaw sa bangko. Ilang beses na tayong nag-cross ang landas. Marami akong hindi kilala sa bansa, kaya hindi ko masasabi na malapit ako sa iyo. Kung mamamatay ka, bagaman wala itong kinalaman sa akin, kapag naiisip ko kung paano malulungkot ang ilang tao para sa iyo, kailangan kong maging bahagi sa pagmamasid sa iyong mamatay. Habang nagsasalita si Yang Chen, kumuha siya ng isa pang sigarilyo sa kanyang bulsa at sinindihan ito para sa kanyang sarili. Sa madilim na gabi, ang puting usok ay partikular na kapansin-pansin. Pagkatapos ng maluwag na paghinga, nagpatuloy siya, hindi masama ang swerte mo. Kung ilang taon na ang nakalipas, siguradong hindi na kita tinulungan. Pero ngayong may asawa na ako, namumuhay na ako bilang tao. No matter ano, kailangan kong gawin ang isang bagay na dapat gawin ng isang tao. Hindi na nagtanong si Flower Rain na pananghinaan ng loob sa kakatawan nitong dahilan. Hindi niya maiwasang pagsisihan ang una niyang inaasahan. Ano ang iniisip niya? Hindi ba siya kakaibang tao? Gayunpaman, sa sandaling ito, ang hitsura ni Yang Chen ay nagdulot ng iba't ibang pag-iisip ng lahat ng naruroon.
Ang labanan ay umabot na sa kasukdulan nito. Si Gabriel, Thomas, Arthur, at 7 o 8 Holy Knights na lang ang natira sa Vatican. Ang mga miyembro ng Second Dragon Group mula sa Everlasting Knight ay nasugatan din. Si Lilith, Archhaimond, at ang iba pang 4 na elder ng Dark Parliament ay naiwan na may 4 na blood slaves lamang. Ngunit dahil napakalakas ng perpektong koordinasyon ni Lilith at ng Butcher's Knife, walang nakakaalam ng tunay na resulta ng labanan. Gayunpaman, dahil ang Holy Grail ay nasa kamay pa rin ng Blood Race, tiyak na hindi ito pakakawalan ng Vatican. Dahil dito, ang hitsura ni Yang Cheng, na maaaring takutin ang lahat, ay mangangahulugan ng pagtatapos ng labanang ito kahit saang panig sila kampi. Mister, although curious ako kung sino ka, sa ngayon gusto ko lang malaman kung saang side ka. Damang-dama ni Lilith ang lakas ni Yang Chen. Sa sandaling ito, iniligpit niya ang kanyang parang tubig na butcher knife at maingat na nagtanong. Bagamat kinasusuklaman ng Everlasting Knight si Yang Cheng, alam niyang kailangan niyang hilahin si Yang Cheng sa kanyang tabi upang mabuhay. Kaya, agad niyang sinabi, kailangan mo pa bang magtanong? Hindi mo ba nakita na ngayon lang niya iniligtas ang ating mga tao? Natural, kakampi natin siya. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, ibigay ang Holy Grail at umalis ka sa Huasia. Malamig na pinandilatan ni Yang Cheng ang Everlasting Knight. Sinong tainga mo ang nakarinig na nasa tabi mo ako? Kung patuloy kang magbubuga ng kalokohan, ako ang unang papatay sa iyo. Sa tingin mo, sulit ba ang iyong buhay na iligtas? Ang kanyang walang awa na mga salita ay direktang itinulak pabalik sa kanyang tiyan ang kay-abangan ni Everlasting Knight. Nagpalitan ng berde at pula ang mukha ni Everlasting Knight, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Natatakot siya na talagang hindi sila pansinin ni Yang Cheng at atakihin pa siya. Naranasan niya ang nakakatakot na panggigipit ni Yang Cheng at ngayon lang nasaksihan ang kanyang nakakatakot na bilis. Paano siya maglalakas loob na labanan siya? Sa sandaling ito, bakat din ang mabibigat na baluti ni Gabriel, ngunit malakas ang kanyang kabuuang lakas at hindi siya nasugatan. Kumunat ang noo niya at tinanong si Yang Cheng, ang lakas mo ay mas mataas sa akin. Baka ikaw din ang habol sa Holy Grail. Hindi nga ako sigurado kung totoo o peke ang Holy Grail mo. Bakit ako magiging interesado dito? Bukod dito, ang salitang buhay na walang hanggan, ay hindi gaanong mahalaga sa akin. Tumawa si Yang Cheng ng mapanukso. Kung ganoon ano ang gusto mong gawin? Kinakabahang tanong ni Archhaimond. Saglit na nag-isip si Yang Cheng at sinabing, gusto ko lang manirahan dito ng mapayapa. Kaya, hindi kayo makakapatay ng napakaraming tao mula sa Yellow Flame Iron Brigade ng sabay-sabay. Siyempre, kung ipipilit ka nilang patayin, matutulungan kitang harangan sila. Ako mismo ay walang nararamdaman para sa Vatican at sa Dark Parliament. Para sa akin, hindi kayo mabuti o masama. Kaya, payo ko sa inyong lahat na maghiwa-hiwalay at magpanggap na walang nangyari ngayong gabi. Napakaraming kagalang-galang na kabalyero ang namatay, paano natin ito hahayaan ng ganoon kadali, sabi ni Gabriel sa malalim na boses. Gabriel, I think it's not that you're unwilling to let it go after people have died. It's because the Holy Grail is in our hands that you guys can't eat and sleep in peace, mabangis na sabi ni Mobses. Ngumiti si Lilith at sinabing, I wonder what your name is. Mukhang kahit payag tayong iwan si Huasia, hindi papayag ang kabilang partido. Mayroon ka bang anumang matalinong ideya? Tinamaan ni Yang Cheng ang kanyang mga labi at sinabing, dahil gusto ninyong ipaglaban hanggang kamatayan ang Holy Grail, paano ito? Ibigay mo sa akin ang Holy Grail at sisirain ko ito kaagad. Sa ganoong paraan, hindi magkakaroon ng anumang natitira upang ipaglaban. Hindi. Sabay na sigaw ni Gabriel, Archhaimond at ng iba pa. Ang mukha ni Yang Cheng ay naging pangit. You guys can't do this and you guys are not willing to do that. Do you guys think I'm here to ask for your opinions? Huwag mo akong guluhin. Ako mismo ang gagawa nito at hindi ito makikinabang sa sino man sa inyo. Kamahalan, huwag kang masyadong lumayo.
Bagamat namumukod tangi ang iyong lakas, hindi ko akalain na tayo'y tatapakan ng iba, mataimtim na sabi ni Archimonde. Walang pasensya si Yang Cheng na magpatuloy. Kung maaantala pa siya, malamang nauuwi muna si Lin Ruoxi at kailangan niyang maglakad para makauwi ng taxi. Hindi ba masyadong mahirap gawin iyon sa kalagitnaan ng gabi? Since you guys are not willing to compromise, I'll search your body one by one para makita kung sino ang may hawak ng item. If you guys are not willing to give it to me, ako na mismo ang kukuha. Sa sandaling natapos ni Yang Cheng ang kanyang pangungusap, nawala ang kanyang figure sa lugar. Nang muling lumitaw ay nasa tabi na siya ni Charlie. Kinilabutan si Charlie. Bago siya umatras, naramdaman niya ang kamay ni Yang Cheng na humawak sa braso niya. Isang nakakapanghinang buto na nakamamatay na aura at isang labis na pakiramdam ng pang-aapi ang nagpapalpitate sa kaluluwa ni Charlie, na matagal nang nakaranas. Nakalimutan niya talagang lumaban. Mabilis na hinanap ni Yang Cheng ang kanyang katawan at kinumpirma na wala sa kanya ang item. Pagkatapos, itinapon niya si Charlie at sinuntok ang susunod niyang target, ang mobses. Lahat ng naruroon ay hindi makapaniwalang nakatingin habang pinaglaruan ni Yang Cheng si Elder Charlie na parang isang laruan. Sa sandaling ito, napagtanto nila na ang sinabi ni Yang Cheng tungkol sa kunin ito mismo ay totoo. Ngunit nang ang lahat ay nakaramdam ng kawalan ng magawa at natutuwa na hindi siya pinatay ni Yang Cheng, biglang nanlamig ang anyo ni Yang Cheng. Paano ito nangyari? Biglang lumubog ang mukha ni Yang Cheng na para bang nakakita siya ng hindi kapani-paniwalang eksena. Napatitig siya kay mobses na 3 dipo lang ang layo sa kanya. Kasabay nito, sa ilalim ng nitong tingin ng lahat, ang mobses ay talagang nawala sa hangin. Mga mobses, sigaw ni Archimonde at ng iba pa. Malinaw, hindi nila naiintindihan ang sitwasyon, ngunit ang kanilang mga puso ay nag-aalab sa pagkabalisa. Bago matapos ang sigaw ng lahat, isang maliit na dark golden wine glass ang talagang lumutang sa hangin sa lugar kung saan orihinal na nawala si mobses. Sa hindi mapapantayang kakaibang eksenang ito, hindi na muling nagpakita si mobses. Ang baso ng alak, sa kabilang banda, ay nahulog ng mag-isa, gamulong sa damuhan, at nagkataong damapo sa takong ni Yang Cheng. Ang baso ng alak, sa kabilang banda, ay nahulog ng mag-isa, gamulong sa damuhan, at nagkataong damapo sa takong ni Yang Cheng. Ang ganitong eksena ay lumampas na sa kakayahan ng pag-iisip ng karamihan sa mga taong naruroon. Hindi lang nila maisip kung ano ang nangyari. Walang mga alon ng enerhiya, walang magarbong pagtatago, at isang buhay na nawala sa manipis na hangin. Bukod dito, ito ay isang elder ng blood race. Isa lamang itong hindi malulutas na problema. Bago bumalik sa katinoan ang lahat, yumuko si Yang Cheng at dinampot ang dark golden wine cup sa lupa. Ang gilid ng tasa ng alak ay inukitan ng mga sinaunang pattern mula sa kanlurang panahon. Maliban sa pagmumukhang medyo matanda, wala namang espesyal dito. Gayunpaman, hindi masyadong nasasabik si Yang Cheng sa paghawak sa tinatawag na Holy Grail sa kanyang mga kamay. Para bang sa mata ng dalawang grupo ng mga tao na ito, ang bagay na makapagbibigay sa mga tao ng buhay na walang hanggan ay isang piraso ng scrap metal. Ikaw kasi. Pinatay mo si mobses, pansamantalang tanong ni Archimonde. Lumingon si Yang Cheng at nginisyan. Masasabi kong malinaw na hindi ko siya pinatay. Pero kung paano siya namatay, hindi ko na kailangang ipaliwanag sa iyo. Ngayon, nasa kamay ko na ang Holy Grail na pinapangarap mo. Ano ang balak mong gawin, kamahalan? Tumingin si Lilith sa Holy Grail sa mga kamay ni Yang Cheng. May kung anong pagnanais sa kanyang mga mata, ngunit makatwiran niyang pinigilan ang kanyang sarili at hindi nang ahas na gumawa ng kahit kalahating hakbang pasulong. Nilero ni Yang Cheng ang tasa sa kanyang mga kamay at mamulong, maaaring ang bagay na ito ay ang Holy Grail noong nakaraan. Ngunit sa kasamaang palad, isa na lamang itong antik. Walang saysay na sabihin sa iyo ang dahilan. Dahil wala na itong silbi,
ito ang magiging dahilan para patuloy kang lumaban. Pagkatapos, hayaan itong mawala. Nang matapos siyang magsalita, nang hindi na hinintay na mag-react ang mga tao sa paligid, pinisil ni Yang Cheng ang Holy Grail gamit ang kanyang kanang kamay. Ang metalikong Holy Grail ay napilipit at natupi sa isang bukol ng metal sa lakas ni Yang Chen, na parang gawa sa curtain. Lahat ay nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala habang pinapanood nila si Yang Cheng na casual na sinisira ang Holy Grail. Ikaw. Naglakas loob ka talagang sirain ang Holy Grail. Galit na umungal si Holy Knight Thomas, ito ay isang insulto sa Panginoon. Isang provocation sa Vatican. Si Gabriel at ang iba pa, pati si Lilith at ang iba pang mga vampira, parang nasa panaginip. Dalawang grupo ng mga tao ang nagbuwis ng kanilang buhay para sa item na ito, at ngayon ay nawala na ito ng ganoon. Direktang inihagis ni Yang Cheng ang bukol ng metal sa lupa. Hindi mo ba naisip na kakaiba? Kung Holy Grail talaga, bakit ko ito nasira ng ganoon kadali? Ang dahilan kung bakit espesyal ang Holy Grail ay dahil naglalaman ito ng banal na kapangyarihan ni Hesukristo. Wala itong kinalaman sa espesyal na materyal. Ano ang kakaiba doon? Hindi pa rin napigilan ni Thomas ang kanyang emosyon. Ngumisi si Yang Cheng at sinabing, kung ganoon nga, wala na akong magagawa. Sa madaling salita, tulad ng nakikita mo, ang banal na kapatid ay wala na. Kung gusto mo akong kalabanan o bumalik sa pinanggalingan mo at iwan ang huwasiya, ikaw ang bahala. Gayunpaman, masasabi ko sa iyo ng napakalinaw na kung pipiliin mong kumilos, lahat kayo ay mamamatay. Hindi naman sa mayabang ako, it's just reality. Siyempre, tingin ko kaya mo akong ipaglaban hanggang kamatayan para sa tinatawag mong pananampalataya. Hindi ba iyan ang pinakagusto ninyong gawin ng mga taga-Batikano? Sa sandaling natapos ni Yang Cheng ang kanyang mga salita, tumahimik ang lahat sa eksena. Sa katunayan, ang mahiwagang pagkawala ng mobses ay naging dahilan upang ang lahat ay sumuko sa ideya ng pakikipaglaban. Karaniwang natatakot ang mga tao sa hindi alam. Medyo nag-alala sila na mawawala din sila bigla. Nagkatinginan sina Thomas at Gabriel at nakita nila ang kawalan ng kakayahan sa mga mata ng isa't isa. Sa kabilang banda, ang tipan ng kadiliman ay hindi masyadong nalulumbay sa pagkawala ng Holy Grail. Pagkatapos ng lahat, ang Holy Grail ay pag-aari ng Vatican. Ang kanilang pinakamalaking layunin ay upang pigilan ang Vatican na makuha ito. Kung ibabalik nila ito sa Europa, ang pinakamalaking gamit ay ang maging simbolo ng tagumpay. Marahil ay maaari silang magsaliksik ng ilang bagay. Pagkatapos ng lahat, ang mga mananampalataya ni Satanas ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan mula sa Diyos. Kung sasabihin nilang nabigo sila sa pagkakataong ito ay ang hindi maipaliwanag na pagkawala ng isang vampira sa antas ng nakatatanda tulad ni Mobses. Tulad ng para sa mga tagapaglingkod ng Blood Race, sila ay karaniwang ginagamit bilang mga sakripisyo. Sa makatuwid, hindi nila alam kung ano ang susunod na gagawin. Sa pagharap sa ganoong sitwasyon, sina Archimonde, Zobo, at ang iba pang natitirang mga vampira ay lahat ay tumingin sa pinakamalakas na tao sa kanilang panig, si Lilith. Si Lilith ay tila napakalma. Matapos ang isang bahagyang sorpresa, ang kanyang magagandang iskarlata na mga mata ay unti-unting naging asul na sepiro, at nabawi niya ang hitsura ng isang kaakit-akit na blonde. Gumamit si Lilith ng hindi kilalang paraan para itago ang malupit na liwanag ng kutsilyo ng Verdugo sa likod niya. Walang bakas nito. Halata namang titigil na siya. Lumakad pasulong si Lilith na may matamis na ngiti at tumingin kay Yang Cheng na may malabong tingin. Sir, I like the way you speak. Parang kilala ko kung sino ka. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkakasala sa iyo sa ngalan ng tipan ng kadiliman. Nakapagpasya ka na ba? Hindi inisip ni Yang Cheng na may tatago niya ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang tipan ng kadiliman ay hindi isang lihim na organisasyon na pag-aari ng anumang bansa. Ito ay isang organisasyon na may mas malaki at mas malalim na kasaysayan kaysa sa anumang iba pang organisasyon. Ang intelligence network nito ay natural na kumalat sa buong mundo. Tumanggo si Lilith. Siyempre.
Lubos akong naniniwala na may kakayahan kang hayaan kaming umalis sa lupain ng Huasian ng ligtas. Dahil wala na ang Holy Grail, oras na para tumulak tayo patungong Europe. Nais ko sa iyo ang isang masayang paglalakbay pabalik, nakangiting sabi ni Yang Cheng. Kinagat ni Lilith ang labi at ngumiti. Bigla siyang sumandal at may ibinulong sa tenga ni Yang Cheng na tanging si Yang Cheng lang ang nakakarinig. Hindi natakot si Yang Cheng na biglang umatake si Lilith kapag nakalapit na siya. Kung tutuusin, bagamat makapangyarihan si Lilith, nasa antas lang nila. Sa kanyang mga mata, ang kanyang butcher's knife ay parang Holy Grail na maaaring durugan ng isang kurot. Bukod dito, si Lilith ay walang anumang layuning pumatay. Pagkatapos magsalita ni Lilith, inilayo niya ang kanyang ulo sa tenga ni Yang Cheng. Pagkatapos, tumingin siya kay Yang Cheng na may mga mata na puno ng pag-asa at kaba. Hindi na siya kamukha ng she-devil from before at all. Siya ay mukhang isang ordinaryong napakarilag na batang babae sa kanluran. Nahiyang hinawakan ni Yang Cheng ang kanyang baba at tumawa. Ang kahabag-habag na tingin na ito ay nagpatulala sa lahat ng naruroon. Ano bang meron sa dalawang ito? Bilang isang babae, nakaramdam ng pagkasuklam si Flower Rain. Sa totoo lang napakalapit ng lalaking ito sa isang babaeng vampira at mukhang nililigawan pa siya nito. Talagang walang hiya. Gayunpaman, kahit anong pakiramdam niya, parang nagseselos siya. Dahil dito, hindi mapigil ang pag-iisip ni Flower Rain. Gusto mo ba talagang gawin iyon? Mahinang tanong ni Yang Cheng para kumpirmahin. Namula ang magandang mukha ni Lilith at kumikinang ang mga mata. Pwede ba? Kung ganoon ay isasakripisyo ko ang aking sarili. Matuwid na sabi ni Yang Cheng. Lumiwanag ang mukha ni Lilith. Bigla siyang sumugod at ikan-awit ang kanyang mga payat na braso sa leeg ni Yang Cheng. Dalawang malarosas, maislan, at mabulaklak na labi ang damaykit sa bibig ni Yang Cheng. Kasunod nito, isang malamig at makinis na dila ang lumabas at hinalikan si Yang Cheng. Ang eksenang ito ay direktang nagpasindek sa lahat ng naruroon. Hindi nila maintindihan ang lahat. Paano ba naman kasi bigla na lang naging gusot at basang halik ang dalawa? Diretsyong inilayo ni Flower Rain ang kanyang ulo dahil hindi na siya makatiis na tumingin muli. Tahimik siyang mamulong ng masasamang bagay tungkol kay Yang Cheng. Ngunit hindi siya kamag-anak nito, kaya bakit kailangan niyang pakialaman ang mga walang kabuluhang bagay nito? O tama, dapat kong sabihin kay Lin Ruaxi pagbalik ko na si Yang Cheng ay pumunta sa likod niya para halikan at yakapin ang ibang babae. Humiwalay lang si Yang Cheng kay Lilith matapos matikman ang matamis na lasa ng isang ginang mula sa Blood Clan ng ilang sandali. Ngumiti siya at sinabing, sige, tapos na ako dito. You can live with your people. Nag-aatubili na tumingin si Lilith kay Yang Cheng. Pagkatapos ng isang kaakit-akit ng ngiti, tumalikod siya at gumawa ng gesture kay Archimond at sa iba pang miyembro ng Blood Clan. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng Vatican at ng Yellow Flame Iron Brigade, ang grupo ng Blood Clan ay nawala sa kagubatan sa isang kisap mata. Tumingin si Yang Cheng kay Gabriel at sa iba pa. May balak ba kayong magsimula ng digmaan sa akin sa pamamagitan ng pananatili sa likod? Sinabi ni Gabriel na may malungkot na ekspresyon, kahit na gusto kong subukang lumaban, hindi pa ngayon ang oras. Aalis tayo sa Huasia, ngunit mangyaring tandaan na sinira mo ang ating Holy Grail ngayon. Bagamat lubusan nilang kinasusuklaman si Yang Cheng. Si Gabriel at ang iba ay kalmado pa ring nagpasya na bumalik muna sa Vatican at imbestigahan ang pagkakakilanlan ni Yang Cheng bago gumawa ng pangmatagalang plano. Pagkatapos sabihin iyon, dinala ni Gabriel ang nagagalit na si Thomas, Arthur, at ang iba pang mga Holy Knights at umalis sa eksena. Sa huli, tanging Flower Rain, Yongye, at iba pang miyembro ng Yellow Flame Iron Brigade ang natira. Bagamat hindi masaya si Yongye na natapos ni Yang Cheng ang lahat bilang isang arbiter, hindi siya nang ahas na makipagtalo kay Yang Cheng. Matapos titigan si Yang Cheng ng may galit, ikanawe niya ang kanyang kamay at nagplanong umalis kasama ang kanyang mga miyembro ng koponan na lubhang nasugatan. Hindi nagmamadaling umalis si Flower Rain. Sa halip,
Tumayo siya sa kinatatayuan at tumingin kay Yang Cheng, na parang may hinihintay. Ning bakit hindi ka umaalis? Nag-aalalang tanong ni Yong Ye nang makitang hindi umaalis si Flower Rain. Hindi siya nilinga ni Flower Rain. She only said, I'll contact someone to deal with the aftermath later. You can live with your people first. Hindi ako papayag na manatili ka sa isang mapanganib na tao, malakas na sabi ni Yong Ye. Mananatili ako sa iyo. Inip siyang sinulyapan ni Flower Rain. Alam mong delikado siya, pero gusto mo pa rin siyang manatili. Hindi mo ba masasabing hindi kanya gusto? Tiningnan ni Yong Ye si Yang Cheng ng mabuti. Nang makitang walang reaksyon si Yang Cheng, lalo siyang nabalisa. Bagamat hindi siya kumbinsido, pakiramdam niya ay mas mahalaga ang kanyang buhay. Nakatingin lang siya kay Flower Rain ng ilang beses at umalis sa eksena kasama ang mga miyembro ng team niya. Marahang napabuntong hininga si Flower Rain. Anong duwag? Tahimik na pinanood ni Yang Cheng ang eksena. Ngumiti siya at sinabing, bagaman duwag siya, interesante pa rin siya. Hindi ka ba aalis? Oo, pero bago iyon, marami akong itatanong sa iyo, sabi ni Flower Rain. Anong mga tanong? Sabi mo hindi natin naiintindihan ang Dark Parliament. Mga vampira ba sila na nananakit ng tao? Mali ba? Tanong ni Flower Rain. Naalala tuloy ni Yang Cheng na sinabi niyang magpapaliwanag siya sa kanila. Inayos niya ang kanyang mga saloobin at sinabi, kailangan kong magsimula sa kasaysayan ng mga lahi ng dugo. Ngunit dahil ang kasaysayan ng mga lahi ng dugo ay masyadong mahaba, hindi ko masyadong alam. Kaya ang masasabi ko lang sa iyo ang pangkalahatang sitwasyon ng madilim na parlamento. Bago ang Middle Ages, ang mga lahi ng dugo ay masasabing ang mga pinuno ng Europa. Sila ay talagang isang malupit na lahi. Gayunpaman, dahil sa pagkakaroon ng Roman Vatican, nagsimulang lumaban ang mga tao. Bagaman malakas ang mga lahi ng dugo, hindi nila nakayanan ang pagkubkob ng libu-libong sibilyan. Kaya, para maipagpatuloy ang kanilang bloodline, pinili ng mga lahi ng dugo na magtago sa mundo. Ang mga lahi ng dugo ay bumuo ng isang lihim na partido na tinatawag na Camarilla. Ang organisasyong ito ay isang mahalagang bahagi ng Dark Parliament. Mayroon silang 6 na pangunahing utos, ang pinakamalaki ay ang magtago mula sa mundo, magtago sa mga tao, at isuko ang namumunong posisyon sa mundo. Simula noon, naging alamat na ang salitang Bloodbreds. Sa panahon ngayon, hindi na tinatrato ng mga tao ang mga lahi ng dugo bilang katotohanan. Kumunat ang noo ni Flower Rain. Narinig niyang binanggit ni Lilith ang Camarilla, sa simula. Tila siya at ang kanyang pamilya ay miyembro ng organisasyong iyon, habang ang iba ay mula sa ibang organisasyon. Ang organisasyong iyon na tinatawag na Savath, ano iyon? Sinabi ni Yang Cheng, kilala si Savath bilang Devil Party, sa mga lahi ng dugo. Sila ay mga ekstremista at ayaw magtago sa mundo. Anumang lahi ng dugo o mga erehe ay maaaring sumali sa kanila. Ngunit dahil sila ay mahina, sila ay hindi kasing lakas ni Camarilla sa Dark Parliament. Ngayon, inagaw ng mga Arcaren at ng iba pa ang Holy Grail upang palakasin ang kanilang apela at makipagkompetensya kay Camarilla para sa katayuan at mga mapagkukunan sa mga lahi ng dugo. Nandito si Lilith at ang Zobo na iyon para higpitin sila. Naliwanagan si Flower Rain. Sa madaling salita, kung ang Holy Grail ay nahulog sa mga kamay ng mga lahi ng dugo, walang anumang pinsala sa mga tao. Tama. Kaya ang Yellow Flame Iron Brigade ay ginamit ng Vatican bilang upahang thug. Umiling si Yang Cheng at ngumiti. Sa totoo lang, kahit na ang Vatican ay mukhang isang matuwid na organisasyon sa ibabaw, ito ay isang organisasyon lamang na lumalaban sa Dark Parliament. Sila ay nakikipaglaban lamang sa kanilang sariling mga laban at hindi sangkot ang mga interes ng mga bansa. Kaya, payo ko sa iyo para hindi makisali. Tumanggaw si Flower Rain. Isusumbong ko ito sa general. Damn the Vatican, we trusted them wrongly. Kung wala na, aalis muna ako. Nakita ni Yang Cheng na malapit nang bumalik. Kung hindi, kailangan niya talagang tumawag ng taxi. Mabilis na pinahinto ng Flower Rain si Yang Cheng.
Paano ang Holy Grail? Totoo ba ito? Maaari ba nitong gawing immortal ang mga tao? Speaking of the Holy Grail. Hindi maganda ang ekspresyon ni Yang Cheng. Bumantong hininga siya at sinabing, hindi ko alam. Napakakomplikado ng problemang ito. Sa madaling salita, ang pagkawala ng mobses ngayon ay isang mas malaking problema kaysa sa iyong naiisip. Ngunit hindi ito isang bagay na dapat mong alalahanin. Go lang bumalik at sabihin sa iyong general ang tungkol dito. Bahagyang nadismaya si Flower Rain. Malabo niyang naramdaman na si Yang Cheng lang ang ayaw sabihin sa kanya ang kwento sa loob. Tapos ngayon lang. Kanina lang Lilith. Paano mo nagawa yon? Matagal na nag-alinlangan si Flower Rain at tuluyang nasabi. Tiniis niya ang awkwardness at sinabing, hindi ka ba natatakot na sabihin ko kay Roxy? Ngayon lang tayo nagkabalikan at ngayon gusto mong magkaaway ulit. Nagmamadaling tumalikod si Yang Cheng at sinabing may nakakunot noong ngiti, pakiusap huwag mong sabihin sa kanya. Ngayon lang sinabi ni Lilith na gusto niya akong halikan ng may wagas na puso ng isang tagahanga patungo sa kanyang idolo. Never pa akong nakahalik ng vampira sa buong buhay ko. Alam mo namang hindi ako immune sa magagandang babae. At saka, hindi big deal ang paghalik sa isang western. Hindi ko lang maiwasang subukan ito. Wala naman talaga akong ibang ibig sabihin. Ito ang katotohanan. Talagang hindi interesado si Yang Cheng kay Lilith, na isang bloodbreed na hindi alam ang edad. Curious lang siya sa lasa. Hindi nakaimik si Flower Rain. Napaka-unreasonable talaga ng lalaking ito. Interesante ba ang paghalik sa isang vampira? Sino ang nakakaalam kung gaano karaming maruming dugo ang sinipsip ng bibig na iyon? Nakakadiri, galit na inihagis ni Flower Rain ang tatlong salitang ito. Tumalikod siya at umalis sa eksena gamit ang kanyang chinggang. Si Yang Cheng lang ang naiwan na nakatayo sa parehong lugar. Natarante niyang hinawakan ang likod ng ulo niya at bumulong sa sarili, hindi ba't sinabi ng babaeng ito na maglilinis siya ng kalat? Bakit siya unang umalis? Ang insidente ng pagnanakaw sa auction ay naging sanhi ng biglaang pagtatapos ng piging ng pamilya Liu sa kasukdulan. Ang mga bisita ay tumakas sa lahat ng direksyon. Si Liu Kangbay ay nasa sobrang sama ng loob. Pinagalitan pa niya ang kanyang anak na si Liu Yon. Naisip niya na napabayan ni Liu Yon ang kanyang tungkulin at hindi pinangangasiwaan ng maayos ang kanyang mga nasasakupan. Ang taong lalong nagalit pagkatapos ng insidente ay si Choi Yon. Bilang hepe ng istasyon ng pulisya, nangyari ang ganoong bagay sa ilalim ng kanyang relo. Ang nakapanlulumo pa ay wala nang matagpuan ang mga magnanakaw kahit na ito ay isang malaking nakawan. Gayunpaman, pagkatapos ng insidente, ang biglaang pagkawala ng kanyang kapatid na babae at ang biglang pag-alis ni Yang Cheng ay nagparamdam kay Choi Yon ng bakas ng abnormalidad. Gayunpaman, itinago niya ito sa kanyang puso. Sa pasukan ng resort, sa ilalim ng ilang evergreen na pine at cypress tree, ang madilim na liwanag ay sumisinag sa dalawang itim na sedan. Sa tabi ng flower bed sa tabi ng kalsada, si Lin Ruoxi, na suot pa rin ang kanyang black silk evening dress, ay tumingin sa venue mula sa malayo. Sa tahimik at malamig na gabi, medyo nadismaya siya. Biglang umalis si Yang Cheng nang walang sinabi pa. Ang sabi lang niya ay titingnan niya ang sitwasyon. Gayunpaman, halos isang oras na ang lumipas, ngunit walang gumagalaw mula sa kanya. Dahil dito ay nag-alala si Lin Ruoxi na baka naaksidente siya. Hindi inisip ni Lin Ruoxi na ganoon siya kahalaga sa kanya. Gayunpaman, dahil matagal na siyang nakasama nito at sila ay mag-asawa. Naniniwala si Lin Ruoxi na kahit na ang mga hayop ay dapat magkaroon ng malalim na damdamin para sa isa't isa, lalo pa ang isang buhay na tao. Normal lang sa kanya ang mag-alala. Kaya naman, may kaunting pagkabalisa, nagpasya si Lin Ruoxi na maghintay sa pasukan ng resort. Gayunpaman, naghintay siya ng halos isang oras. Pagkatapos ng lahat, ito ay taglamig. Bagamat hindi ito ang pinakamalamig na panahon sa katimugang mga lungsod, namumula na ang ilong ni Lin Ruoxi dahil sa lamig. Hindi niya napigil ang yakapin ang kanyang mga braso at patuloy na hinihimas iyon. Sa oras na ito, si Yang Jiyo, na nakasuot ng mink coat,
ay lumabas sa purple Cadillac na nakaparada sa harap nila. Maganda siyang naglakad papunta sa gilid ni Lin Ruaxi na may suot na puting velvet vintage coat sa kamay at marahang ibinalot ito kay Lin Ruaxi. Hindi tumanggi si Lin Ruaxi. Bagamat nagulat siya na gustong manatili sa kanya ng mag-asawang Yuan para hintayin si Yang Cheng, nahihiya siyang magtanong. Anak, hintayin mo na lang si Yang Cheng ng driver. Bakit mo pa siya hihintayin? Sobrang lamig sa labas. Sabi ni Yang Jiyo, masakit ang puso niya. Kinagat ni Lin Ruaxi ang kanyang mga labi at ngumiti, ngunit dahil siya ay na-freeze sa mahabang panahon, ang kanyang mukha ay medyo naninigas, at ang kanyang ngiti ay napakapilit. I feel cold myself. Paano ko hahayaan ang iba na magdusa para sa akin? Sino ang nagtanong sa akin na dalhin siya dito? Now that he's nowhere to be seen, if something really happened, kasalanan ko. Siya ay isang buhay na tao, ano ang posibleng mangyari sa kanya? Pero ikaw, babae, kapag nagyayelo ka ng ganito, siguradong magkakasakit ka. Sinabi ni Yang Jiyo na may habag, immature din si Yang Cheng. Paano kanya iiwan at pahihirapan habang hinihintay siya? Hindi tumugon si Lin Ruaxi sa paksang ito. Sinamantala niya ang pagkakataong magtanong, Mrs. Yuan, paano ninyo nakilala ni Patriarch Yuan si Yang Cheng? Ang alam ko lang ay nakilala niya ang iyong mga anak sa pamamagitan ng mga laro, ngunit hindi ko inaasahan na makikilala rin niya kayong dalawa. Total, sila ay mula sa numero 1 pamilya sa Zhonghai, kaya medyo magalang ang tono ni Lin Ruaxi. Tila inaasahan ni Yang Jiyo na itatanong ito ni Lin Ruaxi. Ngumiti siya at sinabing, ipinakilala kami ni Little Ye sa kanya. Sa tingin ko ay mabait siyang binata, kaya ilang beses na kaming nag-interact. Pero matagal na tayong hindi magkakilala kaya hindi niya sinabi sa'yo diba? Naniniwala si Lin Ruaxi nang humigit kumulang 70 hanggang 80%, ngunit medyo hindi siya nasisiyahan na inilihim ito ni Yang Cheng sa kanya. Ngunit ng pag-isipang mabuti, hindi niya maiwasang malungkot na wala man lang siyang pakialam sa pang-araw-araw nitong buhay. Miss Lin, kailan mo nakilala si Yang Cheng, at kailan ka nagpakasal? Kami ng asawa ko ay napaka-curious. Hindi naman masama si Miss Yang Cheng, pero parang hindi siya yung tipong nagugustuhan ni Miss Lin. Siya ay mukhang napaka-ordinaryo, walang karera, at kadalasan ay hindi gumagawa ng tamang trabaho. Ano ang gusto mo sa kanya, Miss Lin? Tanong ni Yang Jiyo na may pag-aalala. Biglang natahimik si Lin Ruaxi. Ano ang nagustuhan niya sa kanya? Kung tinanong niya ang tanong na ito ng baligtad, maaaring masabi niya ang isa o dalawang bagay tungkol sa kanya na hindi niya nagustuhan, ngunit ang pagkagusto sa kanya ay talagang nakakasakit ng ulo. Matapos itong hawakan ng ilang sandali, sinabi ni Lin Ruaxi, siguro mas open-minded siya at walang pakialam sa bawat maliit na bagay. To put it bluntly, wala siyang puso. Katulad ngayong gabi, kakaalis niya lang. Tumanggaw si Yang Jiyo na may kakaibang ekspresyon at hindi na nagtanong. Sa oras na ito, bumaba si Yuan Huey sa sasakyan at nagreklamo, Jiyo, Miss Lin, sumakay ka kaagad sa kotse. Hihintayin ko si Yang Cheng. Mali ba ang gamot na ininom niya? Bakit hindi niya kami ipinaalam noong lumabas sa malamig na araw? Naiwan niya ang kanyang telepono sa kotse, sabi ni Lin Ruaxi na nakakunot ang noo. Kailangan ko talagang ibigay sa kanya, medyo naiinis si Yuan Huey. Pumunta siya sa gilid ni Yang Jiyo at bumulong sa tenga nito, nakakabahala talaga ang pamangkin kong ito. Inilibot ni Yang Jiyo ang kanyang mga mata sa kanyang asawa, ngunit naramdaman niya ito ng malalim. Mula nang makilala niya si Yang Cheng, lahat ng uri ng kapana-panabik na bagay ay nangyari. Kung hindi lang dahil ipinanganak siya sa isang prestihiyosong pamilya at marami na siyang pinagdaanan, hindi niya talaga kakayanin. Nang makita ang matalik na maliit na aksyon ni Yang Jiyo at ng kanyang asawa, medyo naiingit si Lin Ruaxi. Sila ay isang magkatugmang mag-asawa na nabuhay ng magkasama ng higit sa 20 taon at maaari pa ring maging napakalapit sa isa't isa. Siguradong masaya sila.
Nang maisip niya ang lalaki sa kanyang pamilya na iniwan siyang mag-isa pagkatapos ng pagsabog at pagnanakaw, naiinis si Lin Ruoxi. Ano ang ginagawa ko? Bakit ko ba siya hinihintay dito? Sa gitna ng kanyang inis ay may narinig siyang sumigaw sa kanyang harapan. Hindi ka pa umaalis. Sabi ko bumalik ka muna. Inangat ni Lin Ruoxi ang kanyang ulo at nakita si Yang Cheng na tumatakbong may ngiti sa kanyang mukha. Nakahinga ng maluwag si Yang Jiyo at Yuan Hiwei nang makita nilang ligtas na nakabalik si Yang Chen. Malungkot na sinabi ni Lin Ruoxi, bumalik ka muna. Gusto mo ba dito magpalipas ng gabi? Ayos lang basta tumawag ako, sabi ni Yang Cheng. Hindi bababa sa 40 minutong paglalakad mula rito hanggang sa pinakamalapit na lugar kung saan ako makakasakay ng taxi. Kung ang pahayagan ay nag-uulat na nalamig ka na sa kamatayan bukas ng umaga, at isisi nila ito sa akin, hindi ba ako makakaramdam ng mali? Sabi ni Lin Ruoxi. Naisip ni Yang Cheng na aabutin siya ng wala pang 5 minuto para makarating doon, ngunit alam niyang hindi niya ito masasabi sa ngayon. Nakaramdam din siya ng pasasalamat at init para sa pagpayag ni Lin Ruoxi na hintayin siya sa lamig. Kahit ano pa ang dahilan, may nararamdaman pa rin sa dalawa. Kasalanan ko. Naglakad ako saglit at nakalimutan ko ang oras. Humihingi ako ng tawad sa asawa ko. Bumalik na tayo sa sasakyan. Huwag kang mag-freeze. Nakangiting sabi ni Yang Cheng. Hindi ko kailangan na sabihin mo. Sumakay si Lin Ruoxi sa kotse nang hindi lumilingon at sinara ang pinto. Pinandilatan ni Yang Jiyo si Yang Cheng at sinabing, sobra ka. Paano ka tatakbo sa ganitong oras? Bumalik ka at aliwin ang iyong asawa. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Yang Cheng sa pag-aalala ni Yang Jiyo bilang isang elder. Alam na niya ang relasyon ng dalawa, ngunit hindi nila ito itinuro sa hindi malamang dahilan. Sa sandaling ito, sa pagtanggap ng matalik na ekspresyon ni Yang Jiyo, hindi natural na ngumiti si Yang Cheng, alam ko. Salamat sa pagsama kay Ruoxi. Dapat na kayong bumalik. Tinapik ni Yuan Hiwei ang balikat ni Yang Cheng at niyakap si Yang Jiyo nang makasakay sila sa kotse. Umalis ang Cadillac. Bumalik si Yang Cheng sa likurang upuan ng Rolls-Royce. Si Lin Ruoxi, na nasa tabi niya, ay tumingin sa labas ng bintana nang walang sabi-sabi at hindi pinansin si Yang Cheng. Ang driver, si Li Ming, ay hindi nang ahas na huminga. Pakiramdam niya ay hindi tama ang mood ng kanyang amo, kaya tahimik siyang nagmaneho at hindi umimik. Naisip ito ni Yang Cheng at sa wakas ay naramdaman niya na dapat niyang ipahayag ang kanyang paghingi ng tawad. Kung hindi, malamang ay nasa Cold War siya ng ilang araw. Sa makatuwid, inayos niya ang kanyang mga salita at handa siyang aminin ang kanyang pagkakamali. Ngunit bago ibuka ni Yang Cheng ang kanyang bibig, nag-vibrate ang telepono ni Yang Cheng. Kinuha ni Yang Cheng ang telepono sa kotse at nagulat siya nang makitang mahigit 10 beses nang tumawag sa kanyang telepono ang isang hindi kilalang numero. Hindi niya kinuha dahil hindi niya dinala ang phone niya sa party. Kinuha ni Yang Cheng ang telepono at tinanong, sino ito? Si Mr. Yang ba ito? Oo. Narinig ni Yang Cheng ang boses ng hindi kilalang lalaki at medyo nabalisa. I'm from Zhonghai Mental Hospital. Ang pasyenteng inilagay mo dito, Lin Kun. Naaalala mo pa ba siya? Siyempre, sinulyapan ni Yang Cheng si Lin Ruoxi na nasa tabi niya. Hindi niya pinansin si Lin Kun na matagal nang nabaliw. Sa pagkakaalam niya, hindi siya binisita ni Lin Ruoxi kahit isang beses. Kitang-kita kung gaano kabiguan ang lalaking ito. May nangyari sa kanya. Ilang oras ang nakalipas, biglang lumala ang kalagayan niya at tumalon siya pababa mula sa mataas na lugar. Sa huli, nagkaroon siya ng cerebral hemorrhage at hindi gumana ang resuscitation, sabi ng lalaki. Natigilan ang ekspresyon ni Yang Cheng. Hindi siya masaya o nag-aalala. Hindi niya lang akalain na bigla na lang aalis ang taong ito sa mundo. Tinawagan namin si Mr. Zhang Ho, ngunit sinabi ni Mr. Zhang Ho na ikaw ang baalang magdesisyon kung paano haharapin ang bagay na ito, kaya tinawagan ka namin. Napabuntong hininga si Yang Cheng, naiintindihan ko, pupunta ako sa iyong lugar bukas para harapin ito.
Gawin mo na ang dapat mong gawin, hindi problema ang pera. Sige. Call this number if you need anything, sabi ng lalaki at ibinaba ang tawag. Makalipas ang halos 1 oras, bumalik silang dalawa sa villa sa Dragon Garden pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa katahimikan. Bago sila pumasok sa bahay, tinawag ni Yang Cheng si Lin Ruoxi, may sasabihin ako sa iyo. Kumunot ang noo ni Lin Ruoxi, kung tungkol sa nangyari kanina, hindi mo na kailangang sabihin pa. Hindi ako interesadong makinig sa paliwanag mo. Tungkol ito sa iyong ama, sabi ni Yang Cheng na may diretsong mukha. Natigilan si Lin Ruoxi. Parang hindi siya pamilyar sa salitang ama. Malamig niyang tiningnan si Yang Cheng at sinenyasan itong magpatuloy. I told you before that he's crazy. Hindi mo naman ako tinanong kung saang ospital siya naroroon, so I'm sure hindi mo pa siya dinadalaw. Alam kong galit ka sa kanya. Ang sakit na naidulot niya sa iyo ay hindi maipaliwanag sa ilang salita. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo kaya hindi ko sinabi sa iyo noon. Pero ngayon lang, may tumawag sa mental hospital at nagsabi sa akin na biglang lumala ang kondisyon niya. Tumalon siya pababa mula sa isang gusali at nagkaroon ng cerebral hemorrhage. Sa huli, hindi gumana ang resuscitation at siya ay namatay. Nang marinig niya ang mga salitang namatay na, umatras ng kalahating hakbang si Lin Ruoxi. Nanginginig ang katawan niya at medyo naluluha ang mga mata. Bumantong hininga si Yang Cheng, kahit ano paman, pumunta ka sa ospital kasama ko bukas. Legally speaking, tatay mo pa rin siya. Mas mabuting pumirma ka na sa cremation ng kanyang katawan. Matagal na nakatayo si Lin Ruoxi sa pintuan bago siya nagtanong sa malinaw na boses, sa totoo lang, naisipan kong tanungin ka kung nasaan siya. Ibabalik ko siya sa lumang bahay at magpapadala ako ng mag-aalaga sa kanya. Para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Yung bahay ba na sinabi mong ayaw niyang ibigay sa'yo? Tanong ni Yang Chen. Tama. Pagkatapos niyang magloko, binawi ko ang bahay, pero hindi na ako bumalik. Napagtanto ko na takot pa rin akong bumalik doon. Natatakot akong isipin ang aking lola, ang aking ina, at ang nakaraan. Pinunasan ni Lin Ruoxi ang gilid ng kanyang mga mata at huminga ng malamig na hangin para pigilan ang kanyang mga luha. It's just that I never expected na aalis siya bago ako nakapagdesisyon. Mapait na ngumiti si Lin Ruoxi. Tumalikod siya at binuksan ang pinto, Sabado na bukas. Umaga na tayo. Sagot ni Yang Chen. Pinagmasdan niya ang maganda ngunit malungkot na tanawin sa likod habang naglalakad ito papasok ng bahay. Ang bigat ng kanyang puso. Pagkatapos ng isang gabi, maagang nagising si Lin Ruoxi sa umaga. Nagpalit siya ng simpleng itim na jacket at itim na pantalon. Nakatali lang ang buhok niya gamit ang itim na hairband. Nang makita ni Mother Wang ang kasuotan ni Lin Ruoxi, natigilan siya. Maingat niyang tanong, Miss, dadalo ka ba sa libing ng matanda? Mukhang hindi nakatulog ng maayos si Lin Ruoxi. Duguan ang mga mata niya. Sinabi niya kay Inang Wang ang lahat tungkol kay Lin Kun nang walang itinatago. Si Mother Wang ay isang matandang miyembro ng pamilya Lin. Nang marinig niya ang balita, umupo siya sa upuan at muli lamang siyang natauhan pagkaraan ng mahabang panahon. Matagal na nagbago ang ekspresyon ng sobrang putla na si Wang Ma bago niya sinabing, sasama ako kina Miss at Young Master Kun. Papaalisin ko si Young Master Kun sa huling pagkakataon. Kapag namatay na siya, dapat lutusin ang lahat ng sama ng loob. Pagkatapos ng simpleng almusal, pinaandar ni Yang Cheng ang kanyang BMW at inihatid sina Lin Ruoxi at Mother Wang sa City One Hospital. Si Lin Kun ay nagkaroon ng regular na check-up at paggamot sa ospital na ito bago siya namatay. Sa makatuwid, siya ay ipinadala dito ng direkta pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang pamilya ng namatay ay kailangang dumaan sa isang serye ng mga pamamaraan. Tiyak na hindi ito magagawa sa maikling panahon. Matapos makita si Lin Kun sa huling pagkakataon sa mortuary, mukhang mapatla si Lin Ruoxi at Mother Wang. Sinuportahan nila ang isa't isa at pinirmahan ang lahat ng uri ng mga dokumento sa ilalim ng gabay ng nurse. Nang si Lin Ruoxi at Wang Ma ay nalulumbay,
isang matangkad, parisukat ang mukha na doktor na mukhang nasa edad 50, na may puting buhok at puting Amerikana ang lumakad sa gilid. Matapos tingnan si Yang Chen at ang dalawa pa, tinanong niya si Yang Chen na may magiliw na ekspresyon, asawa ito ni Miss Lin, tama ba? Natigilan si Yang Chen. Nang makitang hindi tumugon si Lin Ruaxi at nagpatuloy sa pagpirma sa mga dokumento, tumango siya. Ako ang dating attending physician ni Mr. Lin Kun. Ang apelyido ko ay Bao. Mayroon akong ilang maliliit na bagay na kailangan kong pag-usapan sa kanyang pamilya. Dahil abala si Miss Lin, bilang kanyang manugang, mangyaring pumunta sa aking opisina. Sabi ni Dr. Bao. Nang makita na si Lin Ruaxi ay tila walang anumang pagtutol, si Yang Cheng ay walang puso na hayaan siyang magtrabaho ng higit pa, kaya sinundan niya si Dr. Bao sa kanyang opisina. Matapos makapasok sa maluwag at maliwanag na opisina na amoy gamot, magalang na tinanong ni Dr. Bao, pwede ko bang malaman ang iyong pangalan, Ginoo? Ang apelyido ko ay Yang, sabi ni Yang Cheng pagkaupo. Nakangiti si Dr. Bao habang naglalakad papunta sa water dispenser at nagbuhos ng isang basong mineral water para kay Yang Cheng. Bumalik siya sa upuan niya at kumuha ng folder sa drawer niya. Pagkaraan ng ilang sandali, naglabas si Dr. Bao ng isang stack ng photocopied na impormasyon at inilagay ito sa harap ni Yang Cheng. Sumimangot si Yang Cheng at nagtanong, Doktor, ano ito? Ito ay isang medikal na record, si Dr. Bao ay may kakaibang ngiti sa kanyang mga mata. Ito ang aking pasyente, si Lin Kun. Mula nang siya ay pumunta sa akin, iniingatan ko ang kanyang medikal na record. Gayunpaman, hindi ito ang orihinal na kopya kundi isa sa mga photocopies. Bakit mo ito ipinapakita sa akin? Masama ang pakiramdam ni Yang Cheng. Nakapout si Dr. Bao sa kanyang mga labi. Mr. Yang, tingnan mo lalo na yung second page ng medical record. Malalaman mo pagkatapos mong basahin. Kinuha ni Yang Cheng ang medical record at dahan-dahan itong binuksan. Pagbalik niya sa ikalawang pahina, may kumislap na liwanag sa kanyang mga mata at agad na lumubog ang kanyang mukha. Dr. Bao, ano ang ibig mong sabihin dito? Kinusat ni Yang Cheng ang kanyang mga mata at tinitigan si Dr. Bao na kakaibang nakangiti. Mr. Yang, you're a man worthy of envy. You have such a beautiful wife and she's a woman who owns 10 of billions of assets. Sa tingin ko si Mr. Yang ay dapat na isang pambihirang tao, kung hindi, hindi mo mapapangasawa ang isang babaeng gaya ng iyong asawa, puri ni Dr. Bao. Ngumisi si Yang Cheng. Sabihin mo sa akin kung ano talaga ang iniisip mo. Humalaklak si Dr. Bao. Sa totoo lang, wala na akong iniisip na iba. Iniisip ko lang kung anong epekto ang may dudulot nito sa napakagandang mag-asawa at napakayamang pamilya kung ang ilan sa mga nilalaman ng medikal na record ay malalaman ng labas. Mundo. Hindi lamang ako, kundi pati na rin ang kumpanya at ang lipunan. Halos alam na ni Yang Cheng ang tunay na dahilan kung bakit siya pinatawag. Tinaas niya ang kanyang kilay at nagtanong, Dr. Bao, anong uri ng figure ang kailangan mo upang matiyak na ang nilalaman ng record ng medikal ay hindi mailalabas? Mr. Yang, ikaw ay talagang isang matino at prangka na tao. Gusto ko ito. Tumawa si Dr. Bao, nagtaas ng kamay at nagtaas ng hintuturo. Iyon ang figure. 1,000,000. Tanong ni Yang Cheng. Umiling si Dr. Bao. 10,000,000. Nakangiting tanong ni Yang Cheng. Masyadong nakakahiya ang 10,000,000 para sa CEO ng Yulei International, umiling si Dr. Bao at ngumiti. Tinapik ni Yang Cheng ang medical record sa kanyang kamay. So, sinasabi mong 100 million ang gusto mo. Not more, not less. Just 100 million Wasiya dollars. Hindi ito magkakaroon ng anumang pinansyal na epekto sa pamilya ni Mr. Yang, ngunit masisiguro nito na ang pamilya ni Mr. Yang ay mabubuhay ng payapa sa natitirang bahagi ng kanilang buhay nang walang anumang alalahanin. Ngumiti ng masama si Dr. Bao. Napangiti si Yang Cheng, hindi alam kung masaya siya o malungkot. 100 million. To buy a lifetime of peace. Hehe, mura talaga. Tama,
Sobrang mura. Kumpara sa impormasyon sa medical record, wala talaga. Napabuntong hininga si Dr. Bao. I didn't want Miss Lin to be too sad, that's why I told Mr. Yang about this. Mr. Yang, you have to understand my good intentions. Tumango si Yang Cheng, tila sumasang-ayon sa kanya. Nang makitang walang sinabi si Yang Cheng, nag-aalalang nagtanong si Dr. Bao, Mr. Yang, iniisip ko kung maaayos ba ito. Mukhang nasa mahirap na posisyon si Yang Chen. Dr. Bao, iniisip kong bigyan ka ng 100 milyon para mas magkasundo tayo at hayaan ang nakaraan. Pero hindi mo alam na asawa ko ang may hawak ng pera sa pamilya ko. Kaya ko talaga, hindi kita kayang bigyan ng 100 milyon. Biglang naging pangit ang mukha ni Dr. Bao. Itinago niya sa mesa ang medical record at ibinalik sa folder. Mukhang maling tao ang naimbitahan ko. Kailangan kong imbitahan ng personal si Miss Lin. Huwag. Ngumiti si Yang Cheng at pinigilan siya. It's such a small matter. Why bother my wife? She's tired enough now. Humph. Ngumisi si Dr. Bao. Ito ay hindi isang maliit na bagay. Para sa akin, ang pag-iingat ng sikretong ito ay pinakamahalaga. Kung hindi ako makakakuha ng ilang mga benepisyo, masisiraan ako ng konsensya. Mr. Yang, kung hindi mo kayang bayaran, huwag mong sayangin ang oras ko. Umiling si Yang Cheng at bumantong hininga. Bagaman wala akong pera na maibibigay sa iyo, Dr. Bao, mayroon akong paraan upang itago ang sikretong ito. Kumunat ang noo ni Dr. Bao at nagdududang nagtanong, ano ito? Ngumiti ng masama si Yang Cheng, at may bahid ng lamig sa kanyang mga mata. Dr. Bao, sa totoo lang, hanggat patay ka. Ang bagay na ito ay maaari ding pagtakpan. Dahil sa biglaang pagbabago sa ekspresyon ni Yang Cheng, napatalon si Dr. Bao mula sa kanyang upuan sa gulat. Gayunpaman, bago pa makasigaw si Dr. Bao sa takot, si Yang Cheng ay nagpakita na sa likod ni Dr. Bao mula sa kanyang upuan. Isang kamay ang nakaunat mula sa likod hanggang sa harap, at dalawang malabakal na daliri ang humawak sa lalamunan ni Dr. Bao. Matangkad si Dr. Bao. Ngunit sa sandaling ito, ang nakamamatay na aura na biglang inilabas ni Yang Cheng ay nagpatindig sa kanyang balahibo, at may pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at takot sa kanyang puso. Pwede mong subukang sumigaw. Kumpiyansa ako na kaya kong durugan ang lalamunan mo bago ka sumigaw. Huwag mong isipin na hindi ako maglalakas loob, hindi ako makatiis na tinutusok ako. Mabangis ng inisyon ni Yang Cheng sa tenga ni Dr. Bao. Pinilit ni Dr. Bao na kumalma, ngunit isa lang siyang ordinaryong tao kung tutuusin. Paano niya makakayanan ang mamamatay tao na aura na ginawa mula sa madugong landas ni Yang Cheng? Kahit anong pilit niyang kumalma, lalo siyang natakot, at halos mawalan siya ng kontrol sa kanyang bituka anumang oras. Madaling kinuha ni Yang Cheng ang folder mula sa kamay ni Dr. Bao at naglabas ng manipis na piraso ng A4 na papel mula sa folder. Habang si Dr. Bao ay nanginginig sa takot. Hinawakan ni Yang Cheng ang A4 na papel gamit ang dalawang daliri sa kanyang kaliwang kamay at inihagis ang papel. Nahigit sa 10 tasa na mas malaki kaysa sa poker card, palabas na parang naghahadges ng poker card. Screech. Ang papel ay tila naging isang metal na UFO sa isang iglap. Lumipad ito sa isang tuwid na linya at inilagay ang sarili sa dingding ng dayap. Napatulala si Dr. Bao. Nakabuka ang kanyang bibig, at nakalimutan pa niyang huminga. Ang maalamat na martial arts master ay maaaring manakit ng mga tao sa pamamagitan ng pagpupulot ng mga dahon. Ngunit ang lalaking nasa tabi niya ay maaaring gawing sandata ang isang ordinaryong piraso ng papel na mas nakakatakot kaysa sa isang kutsilyo. Si Yang Cheng ay lubos na nasisiyahan sa epekto ng pagpigil. Dr. Bao, hulaan mo. Kung maghagis ako ng maliit na papel sa isang parte ng katawan mo nang walang pumapansin, sinong makakaalam na ako ang may gawa nito? Mr. Yang, huwag. Huwag mo akong patayin. Ako. Hindi na ako nang ahas na humingi ng pera. Talagang hindi niya kayang masaktan. Bagamat mabuti ang pera, ano pa ang silbi ng pera kung patay na siya? At saka,
Kaya ba niyang mangikil ng taong kayang gumawa ng ganoong bagay? Hindi talaga siya gustong patayin ni Yang Cheng. Kung tutuusin, ang pagpatay sa isang doktor sa isang ospital ay isang mahirap na bagay na harapin. Gusto lang niyang gumamit ng walang awa na paraan para mawala ang mga sakam niyang iniisip. Matapos bitawan si Dr. Bao, tinapik ni Yang Cheng ang kanyang balikat. Sino ang nakakaalam na sa sandaling tapikin siya, ang doktor ay mahuhulog sa lupa sa kanyang puwitan. Ngumisi si Yang Cheng at sinabi, itago ang medikal na record. Kung gusto mong mamatay, maaari mong i-publish ang nilalaman ng record ng medikal. Hahayaan kitang magkaroon ng mabuting kamatayan. Ang ngiti ni Dr. Bao ay mas pangit kaysa sa pag-iyak. Mabilis niyang sinabi, hindi. Haharapin ko ang lahat ng mga kopya ngayon. What a good doctor. If I get sick next time, I will definitely come to you. Kinindatan siya ni Yang Cheng at maluwag na lumabas ng opisina. Pagkalabas ng opisina, naging seryoso ang mukha ni Yang Cheng. Bumungad sa kanyang isipan ang laman ng medical record. Napabuntong hininga si Yang Cheng sa kanyang puso. Unpredictable ang mundo. Kung nakita ni Lin Ruaxi ang ganoong bagay, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Hindi bababasa, tiyak na hindi ito magiging anumang mabuti. Nagpasya si Yang Cheng na ibaon ang kanyang nakita ngayon sa kaibuturan ng kanyang puso at dalhin ito sa libingan. Iyon ang magiging pinakamahusay na pagpipilian. Nang pumunta sila sa silid kung saan naroon sina Lin Ruaxi at Mother Wang, tumangala si Mother Wang at tinanong si Yang Cheng, Young Master, ano ang sinabi ng doktor? Ngumiti si Yang Cheng. Nothing serious. Nagkwento lang siya tungkol sa medical record bago siya namatay at ipinaliwanag ang dahilan ng failure of resuscitation. It's all in the past. Let it all be in the past. Tumanggaw si Mother Wang at lumingon kay Lin Ruaxi. Miss, tapos na. Balik na tayo. Hindi ka masyadong maganda. Bumalik ka na at magpahinga ka na. Nanghihinang tumayo si Lin Ruaxi at tumangala kay Yang Cheng. Mahina niyang sinabi, salamat. Ano ang pagpapasalamat mo sa akin? Yung taong yun, pinagkakaguluhan kasi mula nung una mo siyang makilala. Ngayong umalis na siya, sa iyo ko lang nalaman. Sabi ni Lin Ruaxi na may malungkot na ekspresyon. Napabuntong hininga si Yang Cheng sa kanyang puso. Bagamat kinasusuklaman ni Lin Ruaxi si Lin Kun, hindi pa rin niya ito tuluyang binitawan. Tulad ng kung paano niya kinasusuklaman si Lin Shiguo, nakinig siya sa mga salita ng kanyang lola at ginamit ang mga patakaran ng Lin family para pigilan ang sarili. Tiniis niya ang sakit at nagpakasal sa kanya. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Yang Cheng na tama ang kanyang ideya na itago ang medikal na record. Nang papalabas na silang tatlo sa ospital, tumunog ang telepono ni Lin Ruaxi. Tiningnan ni Lin Ruaxi ang numero at isang magiliw na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Yang Cheng at sinabing, si Jingjing ito. Siya ang babaeng nakilala mo sa orphanage. Tumatawag siya. Natigilan si Yang Cheng. Nakita niyang bumuti ang mood ni Lin Ruaxi. Kinuha niya ang telepono.